Yan ang mahalaga. At sa loob ng 21 years natin, yan ang dapat natin pag-usapan sa araw na ito. Ano? Ang God's House of Christian Ministry ay sa ngayon ay nagse-celebrate po ng 21st year. At sa loob ng panahon yan mga kapatid, ay sana po ay nagampanan natin ang pagkakatawag sa atin ng ating Panginoong Diyos. Muli sa aklat po ng Roman, so tuloy ko na rin po dito, may mga paalala lamang po sa atin dito. At ito ay mahalagang mahalaga. Sa Romans chapter 5 pa rin, karugtong ito ng ating pinag-usapan. Naalala yun, nakasulat pa yung iba, no? Yung first Adam at saka last Adam. Yung first Adam may pagsuway at nagdulot ito ng kamatayan o pansamantalang paghiwalay ng katawan sa kanyang espiritu, paghiwalay ng Diyos sa kanyang nilalang. Samantalang yung pagdating ng huling Adan, diyan naman po nagsimula ang ma-avail natin yung tinatawag nating grace o kagandahan ng ng Diyos. Ano ibig sabihin ng grace? Nagkasala ka man, nakulang ka man, ano man ang ginawa mo, ang lahat ito po ay pwede nang mapawalang sala sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Ano ang kagandahang loob ng Diyos? Ito po yung pag-ako ng Panginoon Kristo o mediation upang siya na ang magdusa at siya na tumanggap na lahat ng parusa at ito'y ginagawa lamang ng isang nagbabalik loob sa Diyos para makamit yung tinatawag nating forgiveness. Now, meron po kasing issue dito na gusto kong liwanatin. Kapag ikaw ba ay nasa Panginoong Diyos na, wala ka na nga ba sa ilalim ng ano pa mga kasalanan, kautusan, free ka na ba sa lahat? Sa loob po ng 21 years, makikita natin na kahit mga Kristiyano, mga kapatid, nagkakaroon pa rin ng mga problema. At isa sa problema nga ng Kristiyano sa ngayon, una, ay ang maling mga doktrina. Kung sinabing mali, nagmali kasi meron silang mga idinagdag, meron silang ibinawas, meron silang secluded na sila lang daw, meron naman nagsabi pangkalahatan naman daw. Yung iba naman na religion ay pumasok naman sa business, no? Pumasok sila sa mga ganon, na hindi na dapat. At yung iba, yung usong-usong ngayon, politics, pumapasok sila dyan mga kapatid. Ngayon, ang turing nila dyan mga kapatid ay bahagi ng buhay Kristiyano. Pero dito, papasahin ko sa inyo, sabi rito mga kapatid, sa chapter 5, si may kililang aking paalala sa dito. Si Adan ay nino, na verse 14, no? Si Adan ay alin, kayo mahal naghanay ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit na ang sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Matay rin, no? Nakadali naman ang tindi. Si Adan ay alino ng isang darating, ito po yung pinag-usapan natin. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahan ng loob ng Diyos ay higit na dihabang kaysa pagsuway ni Adan. Ayun, masulat na. Totoo nga, nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang nakita ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na dihabang kaysa ibinubunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, nagkari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabaga ng sakana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawi ang iyon. Verse 18. Kaya kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat, ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat ang pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, kaya hindi naman marami ang pagpapawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Amen. Meron na kayo isang mapupuna dyan na subject. At ang pinag-usapan dito ay hindi patungkol sa Diyos. Huwag ko lang napansin nyo. Ano po? Walang masyadong binanggit doon sa Diyos. Alin ang focus?
Anong naging focus? Si O Adan. itulit na mong binasa. Si Adan po. Ano si Adan? Tao. Yan. Tao po. Tao po. Tao. Bibihira itong napapanggit sa mga religious activities, no? Kasi pag religious activities, ang focus kasi sa Diyos eh. Sasamba tayo kay Lord, sasamba tayo kay God. Kasi English speaking, kay Lord, kay God, puro ganun. Paano natin mapiplease si God, si Lord? Ano ba ihanap natin kay God, kay Lord? Puro ganun. Dapat pagmawi tayo, dapat masiyahan si Lord, si God. Puro ganun. I think it's okay naman. But one thing has been missing, mga kapatid. At ito'y napuna ko sa akin sa loob ng 36 years ko sa ministry. At 21 years dito, mga kapatid. Wala tayong may bibigay na anuman sa Diyos, sa totoo lang. No? Hindi natin si pwedeng paligayahin, bigyan ng honor, ano ba? Kasi di ba? O, dapat paparangalan ng Panginoong Diyos, dapat na puri ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, kahit kailan din, walang kulang sa Panginoong Diyos. Hindi mo man siya purihin, lahat ng papurihan kanya na yun. Ang magagawa niya. All glory belongs to Him alone. Wala ka na dun eh. Kahit ibigay mo pa ang buong buhay mo, ang ari-arian mo, wala din yun. Kasi ang lahat ng bagay, pag-aari na ng Panginoong Diyos, wala siyang kailangan ng isang man sa iyo. Kahit pasalamatan mo yan ng lahat ng tinanggap mo, wala din magiging epekto yun. Kasi lahat na nga ng Thanksgiving, sa Diyos na talaga yun. And yet, makikita natin sa ating pagsamba po, mga kapatid, doon tayo nakakonsentrate how to please God. Which is, kung tutuusin naman, magandang objective yun, magandang panukala, magandang gawin yun eh. Kasi nga, lumaki tayo na pag nagsimba ka, ang mahalaga doon yung Diyos. Not knowingly, mga kapatid, nakakalimutan natin ang isang bagay at iyon ay ang pagiging tao. Tao. Sa mga susunod natin mga pag-aaral na mag-iiba tayo ng format na ganito, hindi na pa ganito, ano po? Medyo parang pang-meeting na palagi. May pulpito pa rin, pero hindi na ganito ang ano. Kinakailangan magsalita kayo. Kasi, mag-6,000 taon na ang lumipas, ang palaging pinag-uusapan salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos. Amen. Sa totoo na din, nagsasalita ng Diyos eh. Sino nakarinig ng Diyos sa atin dito? Yung mismo narinig mo na siya. Paano mo nalaman may Diyos? Kasi, basa ka ng basa, ay hindi mo narinig. Kasi sinasabi nito, ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Basa ka ng basa. Paano mo nalaman na yung binabasa mo na iintindihan mo? Samantalang itong binabasa natin, sa totoo lang, pag hindi kayo nag-ingat dito, katulad na nangyayari sa iba, madali kang madisig. Bakit? Interpretasyon ng Diyos, hindi, ng tao. So now, we will focus sa tao. Titingnan natin what has been missing doon sa mga pinangangaralan natin. At dito makikita niyo mga kapatid, may focus dito po. Dalawang tao ang focus ng pinag-aaralan dito. Ang unang tao, tawag natin si Adan. At yung huling tao, si Jesus. ang Panginoong Jesus. Kitang-kita natin na nung kasala yung tao, ano ang solusyon? Bumalik. Magsisi. Okay. Ano solusyon? Ay di, nakasulat naman po rin eh. Magsisi po. Paulit-ulit, hindi po. Attorney. Sabihin mo. Manalig. Ano ka? Manalig daw po. Manalig?
Kasi yun ang mga natutunan natin, ha? Diba? Yun ang natutunan natin. At tingnan mo sinasabi ng mali. Ang sinasabi ko lang, parang may kulang ng paliwanag. Ay, nakasulat na pala. Pag tinasa mo sa English, eh. Ha? No, masyado kasi kayo sa theology, eh. Ay, nakasulat na, eh. Ha? Tingnan mo. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi nyo makikita. Makinig man kayo ng makinig, hindi nyo maririnig. Sister Mystic. Ha? Ba't ano na? Sunod? Kasi pag ganun ko lang, nakita ko makakit. Nakita ko na, andyan po. Basahin ninyo, mga 3 linggo yung basahin. Nakita rin ninyo. Oh. Si Jesus Christ po. Tama ka doon, may punto ka. Pero, sino siya? Bakit ang altar natin yun na nakasulat? Dapat ka nakasunod dito si Yahweh, di ba? Pangalan ng Diyos dapat eh. Kaso masama po kasi sa Biblia, hindi mo siya pwedeng isulat. Bakit hindi po natin siya pwedeng isulat? For the simple reason na hindi ka pwedeng magkamali sa pagsulat ng pangalan niya, hindi mo siya pwedeng burahin. Paliliwalo ko sa inyo minsan yan. Ang mga scribe, ganun po ginagawa nila. Pag nagkamali na spelling, hindi nila pwedeng burahin. Saka nakakita, binura mo yung Diyos. Diba? 21 years na tayo, diba? Gawin nyo, hindi nyo naisip na yun. Pero kung matagal ko nang alam po ito, kaya lang napakahirap ipasok sa isip ninyo kasi napakarami nang nandiyan dyan eh. Nakapasok na. Hindi naman po yan buburahin. Dagdagan nyo ang tawag din sa mga computer ang tawag yan. Upgrade. Upgrade. Kung mag-upgrade ka ng konti. Sabi nga nung isa, pakikot sabi nyo, hindi na HDD ngayon ang kinakabit. Ang kinakabit na lang ay SSD. Hindi ko naintindihan po siya. Ang alam ko ng HDD, hard disk drive. Ano ba yung SDD? Hindi na lang po yun ang ginagamit. Kaya yung mga computer pala yan, dapat papalitan ng SSD. Diba? Diba? Pare-pare natin di alam. SSD na. Look at this, mga kapatid. Iyon ang sinasabi ng Panginoon. Tumingin ka man ng tumingin, hindi mo makikita. Makinig ka ng makinig, hindi mo maiintindihan. Alam daw yun yung salita ng Diyos. Look at this. Sa English, kitang-kita mo. Napakaliwanag po niya. Ang dahil sa isang tao, sinagot ko na po kanina eh. At sabi ko, alin ang paulit-ulit na ginanong topic? Yung tao. Ang Panginoon Kristo ba? Diyos siya nung niligtas tayo? Hindi po. Nagkatawan. Tao. So there is something na nasa atin na gusto kong mabuksan ng isip natin para lalo ma-appreciate kung bakit may Diyos. At ano ang dapat na gagawin ng isang may Diyos? Politiko, yung unang Adan, yung taong yun, nang dahil sa kanya, pumasok ang kasalanan. Tama po. Pero nang dahil din saan? Sa tao. Sa Diyos ba? Hindi po. Sa isang tao, yun naman, pumasok ang kagandahan loob ng Diyos. It is always a mistake ng isang nananampalataya. Wala kang sinabi, wala kang ipinok, kundi Diyos ka ng Diyos. Pero yung kapwa mo, hindi mo siya nakikita. Magaling ka sa relationship between tao at Diyos,
Pero sira tayong lahat sa relasyon natin, tao sa tao. Ulitin ko, ang best creation ng Panginoon ay nilikhain niya yung tao. Because it is the exact representation ng Diyos na hindi nakikita sa isang bagay na yun na nakikita. Wala ni isa man sa atin na nakakita sa Diyos. Nabasa niyo siguro yan. Pero nakikita ng marami ang Diyos sa isang tao nagpahalaga sa kanyang pagiging nilalang ng Diyos. Bakit maraming umaalis sa pananampalataya? Kanino sila natison? Sa tao. Alam ko sabihin niyo sa Diyos. Tama? Bakit sila nagpapasalamat sa Diyos? Bakit nakita ba nila ang Diyos? Nagpapasalamat sila dahil nakakita sila ng Tao. Na ano? Pinago, pinagpala, at hinugo ng Panginoong Diyos. Pangalawang punto. Ito yung pagkaaralan pa naman. Tingnan niyo yung susunod ng mga talata. Wala. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo na sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita niyo. Ayan na. That as sin hath reigned unto death, hindi na lang. Even so might grace reign through righteousness unto eternal life. Ano ba naglagay? Tao ba yan o hindi? Jesus Christ, our Lord. Makikita ninyo ito mga kapatid. Ito pangalawa nating pagtatalakayan sa amin. May nagsasabi, kapag kayo na sa Panginoong Diyos, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Tama po yun. Nakasulat naman. Tama? Tama naman po yun. Bakit ka nawala sa ilalim ng kautusan? Paano mo yan i-interpret? Paano mo yan gagawin sa buhay mo bilang tao? Ibig mo sabihin, pwede ka na pumatay, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Pwede ka na magnakaw, pwede ka na ano? Nakalagay doon bawal tumawid dito. Wala na ako sa ilalim ng kautusan. Tatawid ka na? Hindi. Pagtawid mo to sa kabila, hulihin ka rin. Bakit? Kala ko ba wala ka na sa ilalim ng kautusan? Yan ang maraming dyan, maraming debate na maririnig ninyo ngayon. Tunay nga ba na gano'n ang ibig sabihin ng mga ang bawat pagkakasala, bakit ka nagkasala? Bakit ka ba nagkasala? Meron ka nilabag na kautusan. At ang bawat sa atin hanggang ngayon may nilalabag na kautusan. And yet, kung mali ang interpretation mo, ay hindi ako naglabag na kasi wala na ako sa ilalim ng kautusan. Mali. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, nagkatawang tao siya. Anong sabi niya? Naparito ako, hindi para baliwalain ang kautusan, kundi sundin ito at ganapin. Siya nga ginagawa tayo. Lumindol nung nakaraan. 7.7, grabe yun. Di ba marami nag-alala? Tinitiya ko siya pag lumindol ng 8, puno itong chapel. Bakit? Takot. Bakit ka natatakot? Kasi wala kang magagawa. Bakit umuho yung ganito?
Di ba nababasa mo na, hindi kita iiwan, may pababayaan man. Bakit nakakaganon? Ngayon nga, wala na nag-iintindi. Ang iniintindi ngayon, politika. Yun. Alam mo, hindi pa kayo makakalabas doon sa amin. Hinarangan yung sasakyan doon ng mga nangungulitika. Nakaharang lahat yung kanina eh. Sabi ko, pag ganun, ang tao naroon, nagkakasala ba sila o hindi? Yes. Sapagkat nagsabi ng Biblia, igalang ninyo ang araw ng pamamahinga. Kay Sabado yung kay Linggo. But it is a direct violation. Pero, okay lang ba sa kanila? Okay lang sa kanila. Kaya nga sabi ko, pag ganito ng ganito ang takbo ng pananampalataya, nating mga Pilipino nagtatawag ng Kristyano, ewan ko na kung may maliligtas sa bawat sa atin. Tingnan ninyo yung mga katabi. Kanina pa kayo nakatitig sa atin, parang galing na bulan. Sabi rito, nung pumasok ang kautusan, lalong dumami ang Nagkakasala. paglabag. Lalo tumindi ang kasalanan. Pero habang tumitindi ang paglabag, nang dahil din sa isang tao, mas dumami ang kahabagan ng Ayan, ng Diyos. Lalo nang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Why? Siyempre, mas marami ang nagkakasala, maaaring pwedeng patawarin. Yun ang ibig sabihin ko. Napupuksan yung pagkakataon na magbago ka ng pag-iisip. Last question ko mga kapatid. Gusto ko naman tapusin. Sino sa atin ngayon ang makapagsasabi sa kanyang sarili na kapag dumating ang Panginoon ay maliligtas na siya? Eh, depende yung pastor, pag liligtas ako ni Lord, ang pinag-uusapan natin, pagiging tao mo. Nung bang ikaw ay nagbagong isip, siya ka ng bagong nilalang, di ba? Isa na tayong bagong nilalang. Isa ka ng bagong tao, yun ang ibig sabihin. Ang pinag-uusapan natin, pagiging bago. Kasi yung luma mong pagkatao, wala na yun, di ba? Isa ka ng ganap na bago. Bago na lahat. Sabi nga ni Paul sa Galatians 2:22, napako akong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Kung ako man na nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristong namatay para sa akin. Yun ang basic ng So yun po ang magiging natin sa 21 years na ito mga kapatid. Na pag-aralan natin ang Muslim, let's take a look again. Saan nyo narinig yung salitang again? Saan na narinig yung again? John chapter 3 verse 5. Except a man be born again. Ano bang ibig sabihin ng be born again? Hindi kulig. Ha? Hindi ka, sabi nga ni hindi na nga si Nicodemo, papasok niya ako sa tiyan ng nanay ko, pumuli naman ako ng gano'n. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng born again, yung salitang again kasi, is an Old English word which means from above. Hindi to repeat na from above. Anong ibig sabihin ng from above? Dalawa lang yan, from above, from below. Diba sa English? Muli ka dapat ipanganak sa itaas, hindi ka na dapat sa ibaba, ang sinasabi. Amen. Literally, nung pinanganak si Kai at si Kudo, pataas ba yung pababa? Ha? Sige, paano ka nanganak? Nakataas pa mong gano'n? Pag ganun ba? Literally, hindi naman eh.
Saan ka papunta? Because ang ibig lang sabihin ng born from below, natural one, and born from above, spiritual one. Di ba, masakit na ulo natin, di ba? Ganun pala yun. Maraming bagay tayong pag-uusapan na mga bagay spiritual na maaaring ngayon lang ninyo ma-realize. At gusto kong ihandanin ninyo ang inyong mga sarili. And by the way, walang pwede mag-enroll dito. Special class na po ito. Amen? Walang pwedeng sumingin. Kasi yung sisingin, hindi niya yan basta-basta maiintindihan. Doon natin ma-realize na ang pinagpagalan natin ng 21 years, ito na, nagbubunga na. Lumiliwanag na. In fact, sabi nga ng mga scholar, kung gusto mo talagang matuto ng salita ng Diyos, kailangan 70 years old ka na. Sino may 70 na rito? Ate, 70 ka na rin? Ha? Ay na po. Hindi, dalawa pa lang scholar pala rito. Tayo ay mas madali na ngayon sila makaintindi kaysa sa atin. Kasi ang mga may ganyang edad, more focus sila sa bagay na isip kaysa sa katawan. Hindi na siya sexy, hindi na siya ganito, may na siya kumain, wala na ang focus sa katawan. Puro sa mind na yan, ay madali sila makain. At meron tayong dalawang elder dito, mga kapatid, na tutulong sa atin para unawain niya. Amen. Pag-uusapan na natin sa mga susunod nating topic ang mga bagay na spiritual. Bakit, Pastor? Ano yung tinalakay natin? Puro intro lang yun. Ito yung time na mag-uusap tayo. Amen? So, kailangan natin na dapat may lamesa pa tayo. Kaya ba lamesa yan? Pwede natin gawin yan. Ako po si King Arthur, kayo ang mga Knights of the Round Table. Ganyan na tayo. Amen? So, magdadala kayo ngayon ng inyong, sa susunod na linggo po, no, magdadala na kayo ng inyong mga lapis at papel. May lista. Pero kung matalas po ang memory ninyo, at hindi na kayo HDD, SDD na, pwede na ninyo i-record ang lahat. Makikita niyo mga kapatid. Hindi po ako nagmamayabang kasi po ako 62, mag-63. Inano ko na po na, bago man lang ako bawian ng Panginoon, ako po ibabawian ng buhay ng Panginoon 120 years old po. So, nakakalahati na, dito ko na iuukol yan mga kapatid. Para, ang tanong bakit, ito po kasi yung time na pwede na ninyong ipasa yung inyong knowledge and wisdom sa ibang tao. At gusto kong magulat sila, paano nyo nalaman yan? Huwag lang tayo masabihan ng Panginoon sa Kristo. Sabi kay Nicodemus, guro ka pa naman, di mo alam. Ang sama Tama-tama naman po ito kasi ito kasi mga darating na mga panahon. Sabi nga sa English, malalim, perilous times, no? Ito na yung delikadong mga panahon. Hindi mo alam kung anong mangyari. At gusto kong madaramdaman ninyo na kahit anong mangyari sa daigdig na ito, hindi kayo maano. Kaya pag-usapan natin, patungkol sa Diyos, siyempre, patungkol sa ating sarili. Wala nang ibang topic yun. At yun yung makikita, yun ang dahilan bakit nasulat ang Biblia nito. Istorya ito ng pangyayari sa pagitan ng Diyos at ng kanyang nilalang na tao. Okay? Diba? Bilang Pangulo, mapupunan ninyo na nang isilang ang inyong mga anak. Nang isilang ninyo ang inyong mga anak, tao po yan. Meron pa nagsilang dito ng pusa? Wala naman.
Aso? Wala naman. Tao yan. Ano nararamdaman ninyo? Ay, nung pinanganak nga nilo si Angeline, tuwan-tuwa yan. Diba si Tay? Ano, totoo ano? Hindi ko sa kanya galing yun. Bakit natutuwa, ante, pag nakikita niyo ang anak niyo? Halimbawa, lumabas sa inyong tuta, matutuwa kayo? Yun dapat ang lahat ng magulang nang magsilang sila, walang anumang salitang makapagpapaliwanag ng joy sa kanilang puso. Wala po, kahit saan po kayo wala. Hindi po yan kayang ipaliwanag. Kapag ang isang tao ay